Magandang araw po sa iyo, Sir Casper. Ako po si Paeng. Magandang araw po sa iyo, Sir Casper. Ako po si Paeng, isang binatilyong palaboy. Wala na po akong mga magulang at nabubuhay lamang ako sa panglilimos sa may simbahan at pangunguha ng pagpag sa basurahan. Pero kahit ganoon ang aking sitwasyon, ay hindi ako nang dudukot o nagnanakaw sa kahit na sino. Linggo-linggo rin akong nagsisimba at nakikiligo sa simbahan. Naglilinis din ako doon upang makapera. At minsan ay nakikipag-unahan din sa pagbubuhat at karga ng mga bagong bagsak na mga panenda sa palengke. Wala na akong maalala na anuman tungkol sa mga magulang ko at sa nakaraan ko. Namulat na lamang ako sa pangangalaga ng isang matanda na nangangalakal lang din sa kalsada. Nakasakay ako sa kariton habang tinutulak niya iyon. Pagkatapos ay napunta din ako sa isang babae na medyo may diferensya sa pag-iisip at iniisip na ako raw ang anak niya. Hindi rin ako nagtagal doon dahil napabayaan niya ako at naiwan sa parke. Dahilan kung bakit ako napunta na naman sa isang matandang lalaki na putol ang mga paa. Naging tagatulak ako nito ng kanyang sinasakyang tabla na may gulong habang namamalimos kami sa kalsada. Pero nang biglang nagkagulo dahil sa pagre-raid ng mga pulis sa mga walang papel na tindahan, ay nagkahiwalay kami. At doon na ako naging palaboy ng tuluyan. May isip naman ako noon kaya naman. Nakayanan ko na rin ang mabuhay mag-isa. Ngayon ay 16 anyos na ako. At malaya na akong nakakapag-part-time job. Kahit wala pa akong bahay at palaboy-laboy lamang sa kalsada. Isang araw, habang naglalakad ako ay nakita ko ang isang matanda na purong puti na ang nakapuyod nitong buhok. Ngunit matikas pa rin ang pangangatawan at nakakakilos pa rin ng mabilis at maayos. Naglilinis ito ng sementeryo at sa laki nito at dami ng mga dapat linisin, ay aabutin ito ng ilang araw kahit pamalakas pa ito. Lakas loob akong lumapit dito upang magtanong at agawin ang atensyon nito. Ngunit hindi ako nito pinansin nung una o kahit lingunin man lang. Para lang akong hangin na di nito nakikita o naririnig. Bagsak naman ang mga balikat ko na tumalikod na at muling naglakad. Hanggang sa makarating ako sa mismong gate ng sementeryo. Doon ay may naisip akong ideya na maaari kong pagkakitaan. Makakatulong din iyon sa matanda kung sakali na may makumbinsi ako na maging customer ko. Mga madam at sir, baka gusto niyo pong magpalinis ng mga puntod ng mga namayapang mahal niyo sa buhay. Mura lang pong serbisyo ko. Ani ko. Paulit-ulit kong inaanunsyo ang mga katagang iyon sa mga pamilya na pumapasok sa sementeryo. Nagbabakasakali lamang na may maawa at tumanggap ng serbisyo ko. Mawawala na sana ako ng pag-asa ng may matandang babae na mukhang mayaman na lumapit sa akin at sinabihang bantayan at linisin ko raw ang puntod ng apo niya. Masaya naman akong tumango at tinanggap ang presyo na inalok niya. Pagkatapos noon ay nagsunod-sunod na ang mga tumatanggap sa serbisyo ko hanggang sa makakuha na ako ng 9 na kliyente. Noong araw din iyon ay nagsimula ako sa trabaho ko bilang tagabantay at tagalinis ng puntod ng mga namayapang mga mahal nila sa buhay. Pinabayaan naman ako ng matandang lalaki na sepulturero ng sementeryo. Hindi ko siya pinapakialaman at ganon din siya sa akin. Focus lang kami sa aming sari-sarili mga gawain. Tumilim na ang paligid at nagpasya na lamang ako na doon na sa sementeryo matutulog. Mayroon naman akong masisilungan na maayos dahil iyong unang kliyente ko kanina na mayaman ay parang bahay na sa laki ang pinapagawang puntod para sa apo niya. Nabubuksan ko ang gate noon kaya naman nakakapasok ako sa loob. Nung gumabi na ay pumasok ako
na walang hapunan at natulog. Ngunit sa paglipas ng mga ilang oras, nalimpungatan ako sa aking tulog nang may marinig akong ingay. Napatayo ako at dahan-dahan na lumabas upang alamin kung ano ang sanhi ng mga ingay na iyon. Sinundan ko ang pinanggagalingan nito hanggang sa makarating ako sa bagong libing na bangkay. Huminto ako ng ilang metro ang layo mula roon at bahagyang ikinobli ang sarili sa likod ng isang puntod. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya, pero hinuhukay nito ang bagong libing. Gumamit ito ng maso na siyang nag-iingay at may pala rin upang mahukay ang mga lupa. Pinanood ko lamang ito hanggang sa tuluyan na nitong marating ang kabaong. Medyo malayo ako at nasa ilalim ito ng hukay, kaya naman hindi ko alam kung ano ang ginagawa nito doon. Kaya naman dahan-dahan akong naglakad papalapit doon upang alamin kung ano ang ginagawa nito. Nung unay akala ko ay nagnanakaw lamang ito ng mga gamit na pinapabao ng mga kamag-anak ng namatay. Pero laking gulat ko nang makita kong winakwak nito ang katawan ng patay at dinudukot mula doon ang mga laman at ibang naiwang lamang loob upang kainin. Mabilis naman akong napaatras at tumakbo palayo dahil hindi ko masikmura ang ginagawa ng matandang lalaki. Sinong normal na taong gagawa ng ganong bagay, Sir Gaspar? Sinong kakain ng laman ng karne at karne ng tao na namatay na? Nagugulan ako sa pag-iisip pero mas nanaig ang takot sa dibdib ko. Muli akong pumasok sa tinutuluyan ko na malaking puntod at nahiga sa pwesto ko kanina. Kinilabutan naman ako nang may marinig ako mga yabag mula sa labas. Mabilis naman akong pumikit at bahagyang umilik pa upang nagkunwaring tulog. Marahil ay narinig ako ng matanda kanina, kaya naman sinundan ako nito. Ginawa ko naman ang aking makakaya upang maging kapani-paniwala ang aking pag-akto bilang natutulog. Kinabukasan ay agad akong bumangon upang inspeksyonin ang aking sarili. Nabilis din akong lumabas at nagpunta sa libingan ng bagong libing kahapon upang tignan iyon. Pero wala naman akong nakitang kakaiba dahil napakaayos ng puntod nito. Napakunot naman ang aking noo sabay kamot sa ulo. Panaginip lang ba yun? Ginawa ko na ang aking trabaho bilang tagalinis at tagabantay ng 9 na puntod. Nakita ko rin ang matandang lalaki na ginagawa rin ang trabaho nito. Binati ko ito, ngunit katulad ng mga nakaraang araw, ay hindi ako nito pinansin. Hindi ko naman na ito pinakialaman pa at itinuon ko na lamang ang atensyon ko sa aking ginagawa. Tagalinis at tagabantay po ng puntod ang mga namayapa niyong mahal sa buhay. Mura lang po ang serbisyo ko, mga sir, mga madam. Pagkatapos kong gawin ang aking mga gawain, ay bumalik ako sa may gate ng sementeryo upang i-anunsyo ang aking serbisyo. Pero dumaan ang maghapon na wala akong nakuha ang mga customer. Bagsak ang balikat ko habang nakaupo sa nicho ng isang puntod na nilinisan ko. Maya-maya pa ay nakita ko ang matandang lalaki sa may di kalayuan. Kinain ako ng aking kuryosidad, kaya naman nagpasya akong sundan ito. Maingat ako sa aking mga kilos at sinusubukan ko talaga na sundin ang tamang distansya upang hindi ako nito mapansin. Dinala naman ako nito sa likod ng sementeryo kung saan nandun ang kanyang maliit na bahay kubo. Yari lang sa mga pinagtagbi-tagbing mga trapal, bote at sira-sira mga yero. Madami rin itong mga malalaking drum na maayos na nakahanay sa may gilid ng bahay nito. May mga container din na mga tubig doon at malaking lamesa na yari sa semento. May kinuha lamang doon ang lalaki at pagkatapos ay umalis na rin kaagad. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at nagpunta ako sa bahay nito. Kakaibang kilabot naman ang gumapang sa aking katawan nang tumapak na ako sa bakuran ng teritoryo nito. May nakakasulasok na amoy na umaaligid sa buong paligid at napakabigat sa pakaramdam. Nagmasid ako sa paligid at doon ko napansin
ang mumunting kulay na pulang likido na tumutulo mula sa gripo ng isa sa mga container ng tubig. Hindi siguro maayos ang pagkakasarado nito, kaya ganon. Sinundan ko ang pinanggagalingan ng masangsang na amoy at dinala ako noon sa mga malalaking drum. Dahil sa kuryosidad, ay inangat ko ang takip nito upang tignan kung ano ang laman noon. Nabuwal naman ako at napasalampak sa lupa nang makita mga putol-putol na mga katawan ng tao. Hindi ko naman maiwasan na hindi mapasuka dahil sa karumal-dumal na krimen na nasaksihan ko. Isang kriminal yata ang matandang lalaki na iyon. Nanginig pa ang mga tuhod ko nang makarinig ako ng mahinang ubo. Pinilit kong tumayo at tumakbo papunta sa malaking puntod upang magtago. Ayaw ko pang mamatay at maging isa sa mga taong nasa loob ng mga drum. Hindi naman ako nagkamali sa hinala dahil maya-maya ay dumating na ang matandang lalaki. May bitbit itong maso habang tila pagod na pagod. Naupo iyon sa pang-isahang upuan na yari sa kahoy at pagkatapos ng ilang minuto ay muling tumayo at lumapit sa drum. Kumuha ito ng isang perasong putol na braso ng tao. Nilagay niya iyon sa lamesang bato at doon tinadtad na parabang karni lang ng baboy. Tulala ako habang nakanganga at nanginginig ng magsimulang kainin ng matandang lalaki ang mga tinadtad nitong braso at kamay. Sarap na sarap ito na parabang isang normal na putahe lamang iyon. Gustuhin ko mang kumilos at pumikit pero hindi ko magawa. Ayaw kong gumalaw kahit ang aking katawan, kaya naman wala akong ibang pagpipilian kundi ang panoorin ang nakakakilabot na ginawa ng matandang lalaki. Hindi ko alam kung gaano katagal na ako na nandoon. Bumalik ang aking ulirat na hindi ko namamalayan. Madilim na ang paligid at wala na doon ang matandang lalaki. Pinakaramdaman ko ang aking sarili at pilit na tumayo. Naglakad ako papunta sa malaking puntod na tinutuluyan ko. Tulala lang ako at tila wala sa sarili hanggang sa makapasok ako sa loob at mahiga sa marmol na sahig. Hindi ako makakain at makapagsalita ng halos 2 araw matapos ko iyong makita. Patuloy pa rin naman ako sa paggawa ng aking trabaho bilang tagalinis at tagabantay ng mga puntod. Pero bukod doon ay tulala at tahimik lamang ako. Iniiwasan ko rin na makatagpo ang matandang lalaki dahil labis na takot ang nararamdaman ko dulot ng mga nasaksihan ko. Akala ko ay matatahimik na ako, Sir Casper. Kung ako ay mananahimik at hindi ko nalang papansinin ang matandang lalaki. Pero naalimpungatan na naman ako nang dahil sa ingay na sigurado ako na ang matandang lalaki na naman ang dahilan. Pumaluktot ako at niyakap ang aking sarili habang nanginginig dahil sa takot. Hindi na rin ako nakatulog pa matapos noon at natauhan na lamang ako ng umaga na. Kailangan ay may gawin ako, Sir Casper. Pero ano ang gagawin ko at sino ang maniniwala sa akin? Gayong isang palaboy lamang ako. Kaya lang ay dapat nang matuldukan ang ginagawa ng matandang lalaki. Hindi ko alam kung sino at saan ang galing ang mga katawan ng tao na nasa drum. Pero ito'y akong pinatay niya yon o baka mga bangkay lang din ito. Wala man akong pinag-aralan ay alam ko naman ang tama at mali. At ang karumal-dumal na ginagawa ng lalaking iyon ay isang krimen. Inayos ko ang aking sarili at pansamantalang nagninilay-nilay. Pagkatapos ay hinugot ko ang lahat ng aking lakas ng loob at pinilit ng tumayo. Naglakad ako palabas ng sementeryo habang nag-iisip ng plano upang mabisto ang matandang lalaki. Hanggang sa makita ko ang mga batang yagit na masayang naglalaro sa may gilid ng kalsada. Tinanong ko ang mga iyon at binulungan ng balita na dapat nilang ipagkalat sa iba. Hindi naman ako nagkamali dahil kaagad kumilos ang mga ito at nagsipaglapitan sa mga tao. Tumulong na rin ako sa pagpapalaganap ng balita. Pero sisiguraduhin ko na makakarating sa himpilan ng pulis ang istoryang ito. Ang mga tendera na malapit sa istasyon ng pulis ang target ko. Binalita ko sa kanila ang mga nakita ko
pero hindi ko sinabi na ako ang nakasaksi dahil sino ba ang maniniwala sa akin. Pagkatapos ay ang sinunod ko naman ay ang mga kaanak ng bagong libing na nakita kong hinuhukay ng matandang lalaki. Ipinamalita ko na muli iyon at tinitiyak ko rin na makakarating iyon sa pamilya ng namayapa na iyon. Hindi ko alam kung gagana ba o hindi ang plano ko. Naisagawa ko na at ang sunod ko namang gagawin ay ang maghintay. Naupo ako sa may bakod sa gilid ng gate upang maghintay ng mga mangyayari. Mawawalan na sana ako ng pag-asa nang may tumigil na sasakyan ng pulis sa tapat. Bumaba mula roon ang dalawang lalaki at pumasok na ng sementeryo. Kasunod noon ang mga taong tsismosa na sinabihan namin kanina. Sumugod sila papunta sa likod kung saan nandoon ang bahay ng matandang lalaki. Hindi naman nagpahuli ang kaanak ng mga namayapa na hinukay ng matandang lalaki. Dahil dumating ang mga iyon na umiiyak at nag-hysterikal. Pinahuhukay nilang muli ang mga libingan ng kanilang mga mahal sa buhay upang magsigurado na maayos pa ang lagay noon sa ilalim. Nagpunta ang mga pulis at ang taong bayan sa bahay ng matandang lalaki. Kaagad naman din nila natignan ang loob ng mga drum at maging ang mga container ng tubig. Lahat sila'y nagulat nang makita nila ang laman noon. May ilan na sumuka, sumigaw, nahimatay dahil sa gulat. Tumawag naman ng backup ang dalawang pulis upang magpatulong na badakip ang matandang lalaki. Hulihin ang aswang! Sigaw ng isa sa mga tao. Halimaw! Demonyo! Pero ang tapang ng mga ito ay nawala nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na nakakapangilabot na huni. Dumating ang matandang lalaki na ngayon ay iba na ang itsura. Mapula ang mga mata nito. Malago ang magulo nitong buhok at naging matulis ang mga ngipin. Galit na galit ito at umaangil habang tumutulo ang laway. Napaatras naman ako nang tumama sa akin ang paningin nito. Kasunod ang napakalakas na huni. Nanginginig ang buong katawan ko dahilan kung bakit ako napaupo sa lupa. Nagtakbuhan ang mga tao dahil sa takot, kaya naman nabigyan ng daan ng aswang. Umangil ito at mabilis na tumakbo papunta sa direksyon ko. Napapikit na lamang ako at hinanda ang sarili sa magiging impact nito. Pero napapitlag ako at napamulat ng umugong ang nagkakasundo na mga putok ng baril. Napahinga naman ako ng malalim nang makita kong nakabulagta na ang matandang lalaki sa lupa. Tatayo na sana ako ngunit muli na namang gumalaw ang aswang. Pero sa pagkakataon na iyon ay gumagapang na ito. Umaangil ito na para bang may sinasabi ngunit hindi naman maintindihan. Muling nagpaputok ng baril ang mga pulis. Pagkatapos ng ilang beses na pamamaril dito ay sa wakas ay hindi na ito gumalaw. Lumabas sa katawan nito ang maitim-itim na kulay ng dugo nito. Tinulungan naman ako ng pulis na makatayo at tinanong kung maayos lang ba ako. Doon naman ako nagkaroon ng sapat na lakas ng loob upang umamin na ako ang witness sa mga ginagawa ng matanda. Humingi ako ng paumanhin at sinabi ko rin sa kanila ang lahat. Nilinis na mga kamay ng batas ang mga katawan na nakita sa loob ng drum. Inibari ng mga ito ang bahay ng matandang lalaki at pinasalamatan ako sa serbisyo ko. Sa kabutiang palad ay nabigyan ako ng magandang pagkakataon upang maging opisyal na sepulturero ng sementeryo. Pinagawaan ako ng maliit na kubo ng mayamang babae na una kong naging customer bilang pasasalamat at pagkilala sa katapangan na ipinamalas ko. Ang tanong, matapang ba talaga ako? Kakaiba ang karanasan na iyon para sa akin, pero malaki rin ang pasasalamat ko doon dahil ngayon ay nagkaroon ako ng maayos at stable na trabaho. Ako na mismo ang opisyal na tagalinis ng buong sementeryo at sumasahod na ako ngayon upang makabili ng aking mga pangangailangan. Patunay lamang ito na sa bawat masamang karanasan ay may kaakibat na magandang pangyayari.
Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Casper. Maraming salamat po. Sana'y nagustuhan ninyo. Muli po, ako po si Paeng ng Luzon. Magandang araw, Sir Casper. Alam niyo ba ang tinaguriang crying ladies sa tuwing may lamay? Sa kapanahunan ko, ay isa ako sa mga ganoon upang magkapera. Iyon ay ang mga binabayaran ng mga tao upang pumunta at umiyak sa patay. Ginagawa iyon upang magkaroon ng tao at naglalamay sa patay. Trabaho iyong maituturing noon, lalo na sa aming mga girl at heart. Ibig sabihin ay pusong babae. Naghahanap talaga kami ng lamay upang mag-alok ng aming serbisyo. Ako po si Romeo, pero mas bet ko po na tawagin niyo ako sa pangalan na Juliet. Ay naku. Mahirap lang kami at kami na lang ng mother ko ang magkasama sa buhay. Sinusuportahan niya ako sa lahat ng trip at mga racket kong trabaho. Tinatanggap niya ang pagiging babae ko. Binabae pala. Kahit pa itinakwil na ako ng lipunan, kaya naman, mahal na mahal ko siya. Sa kapanahunan ko kasi kapag bakla ka, tampulan ka talaga ng tukso. Kaya mahirap. Pero katagalan ay masasanay din naman. Eto nga, tanggap ako ng nanay ko. Dahil doon ay nangako ako sa sarili ko na iaahon ko si mother sa hirap. Gagawin ko ang lahat upang matupad iyon kahit pag gumapang ako at habang buhay ako magtrabaho. Girl, tara na. May extra na naman tayo. Boses na mula sa labas. Napangiti naman ako at mabilis na sumagot. Nagpaalam na rin ako sa nanay ko at syempre, hindi mawawala ang mga pabaon nito mga paalala. Kesyo magpagpag daw ako bago ako tuluyang umuwi ng bahay upang hindi raw kami sundan ng kaluluwa ng patay. Sumunod daw kami sa mga pamahiin dahil para raw iyon sa aming ikabubuti. Umuon na lamang ako bilang tugon at upang mapanatag na rin ang loob niya. Ito kaming magkakaibigan, 4 na bakla at 3 babae. Magkakasama kami sa hirap at ginhawa kahit pa madalas kaming magkakaaway. Pero sabi nga nila, ang away ay ang nagpapatatag sa isang relasyon. Kaya naman heto kami ngayon. Nagsusuot kami ng mga kostyum para sa lamay mamaya. Siyempre, hindi naman pwede basta na lang kaming nakasando at palda. Kailangan namin ng kulay itim na formal attire para sa mayaman effect enemy. At para rin hindi kami mamukhaan ng mga pinupuntahan naming lamay, ay todo disguise din kami. For effort talaga ang mga lola nyo. Binangungot daw ang paglalamayan natin mga girl. Matandang dalaga na mahilig sa mga pusa. Kaya naman, about cats ang dahilan natin kung bakit tayo nandoon. Understood? Anas ni Gina, aka Gino. Ang pinakamalaking binabae na makikita nyo. Sabay-sabay kaming sumagot sa kanya bilang pagsang-ayon. Talagang kailangan namin na magsagawa ng kaunting pagsisiyasat tungkol sa aming iiyakan. Dahil kung hindi ay mabubuking ang aming gimmick. Isa sa mga roles bilang crying ladies ng patay ay kailangan na hindi mabunyag ang totoo naming pagkatao. That's why we need na mag-disguise talaga. Hanggat maaari kasi, dapat hindi kami mapagdudahan o hindi nila malaman na binabayaran lang kami para umiyak at makilamay. Dahil bukod sa mapapahiya kami ay mas dehado. Nagkatinginan kaming magkakaibigan nang dumating kami sa lamay. Alam na namin kung bakit walang pumupunta sa burol. Iyon ay dahil sa ayos at disenyo ng lugar. Iyon na yata ang pinakamakulay na burol na napuntahan namin. Sa halip na kulay puti at itim, ang mga kortina o yung hindi matitingkad ay kulay pusya at hot pink iyon. Maging ang kulay ng kabaong at mga kandila nito may bahid ng color pink.
Dinaig pa kaming mga bakla sa dami ng pink doon. Mali yatang napuntahan natin mga sister, anas ko. Pero nang mabasa at makita namin ang pangalan nito sa tarpaulin, ay nakumpirma nga namin na nasa tamang lugar kami. Ang problema nga lamang ay hindi bagay ang suot namin mga damit dahil lahat kami ay nakaitim. Sa susunod ay isasama na namin sa mga tanong kapag tatanggap kami ng kliyente ay kung mayroon ba silang theme o motive para naman handa kami. Ay, atras. Atras mo na mga mema. Di natin mag-change. Asap. Anas ni Deva, aka Dave. No choice kami, Sir Casper, kung hindi ang umuwi ulit sa aming base. Yes po. Meron po kaming isang maliit na bahay kung saan nandoon ang aming mga damit at iba mga gamit. Nag-aambagan kaming 7 para sa pambayad ng upa at tinatawag namin itong base o base. Complete kami sa mga wigs, shoes, dress, gowns at makeup. Sumasali rin kami sa mga pageant. Nag-hair at makeup din kami. At nagpaparenta din kami ng mga gamit. Upang mag-match kami sa tema ng burol ay nagsuot ako ng pink na dress at mahabang wig na kulay itim. Nag-jacket din ako ng kulay itim at boots na rin na pink. Pagkatapos namin ng magbihis ay muli na naman kaming naglakad papunta sa burol na 3 kanto pa ang layo. Pasado 10:00 na tuloy ng gabi kami nakarating, but this time ay pumasok na kami sa loob. At bilang mga bisita ay inisikaso nila kami. Binigyan nila kami ng mani, tinapay at sesto. Siyempre di mawawala ang kape at biskwit na pampagising at pampawala ng antok. Ginawa na nga namin ang aming trabaho bilang crying ladies. Ako yung tipo na tahimik lang umiyak na may hawak na panyo at pumapaypay. Kanya-kanya kaming forte upang hindi kami mahalata na magkakasama. Mayroong hindi umiiyak, may tulala, may sinisipon. May malakas umiyak na humihiyaw. May mahina, may kumakausap sa ibang bisita at mayroon din na nasa sulok lang at walang pakialam sa lahat. Ginagawa ko lang trabaho ko nang may mapansin ako sa may harapan. May lumabas na pusang itim mula sa mga kortina. Umakyat iyon sa kabaong at naupo. Siguro ay isa sa mga alagang pusa nang namatay, kaya naman hindi ko na lang iyon pinagtuunan pa ng pansin. Nawala na rin naman doon ang atensyon ko nang abutan kami ng pagkain ng kaanak ng namayapa. Kumain muna ako, syempre, dahil lalamig ang sopas at hindi na masarap iyon kapag lumamig. Nang mapadako ang paningin ko sa harapan, ay napatigil ako sa pagsubo nang may maaninag akong kulay itim na anino na nakatayo sa likod ng kabaong. Para iyong mula sa likod ng kortina at bumakat lamang ang anino nito dahil sa liwanag. Baka may inayos lang sa likod, kaya naman hindi ko na muli iyon pinansin pa. Mga ilang minuto pang nakalipas ay napapitlag kaming lahat nang biglang namatay ang lahat ng ilaw. Napakunot naman ang noo ko nang mapansin na tanging ang burol lamang ang walang ilaw. Kaya naman, dinalaw ako ng kaba. May narinig naman ako na i-check daw ang mga saksakan dahil baka na short circuit lang. Maliwanag pa rin naman dahil sa mga malalaking kandila na nandun doon sa may kabaong. Doon napansin ko na walang nakaupo sa harapan. Sabi ng mother ko ay wag na wag daw aalisan ng bantay ang patay dahil baka raw nakawin iyon ng mga aswang. Siguro dahil sa namatay na ilaw ay napatayo ang nagbabantay upang ayusin ang mga saksakan. Tumayo ako at nagpunta doon sa kabaong. Kabilin-bilin na ng mother ko ay sumunod daw ako sa mga pamahiin. At dahil masunurin akong anak, ay napaupo ako sa upuan na nasa tabi ng kabaong ng patay. Mas mabuti nang sumunod kaysa sa magsisi sa huli. Doon ay nakita ko na ang kulay itim na pusa sa kabilang bahagi ng paanan ng pinagpapatungan ng kabaong. Nakaupo ito
at tila pinapanood ang mga nagkakagulong mga tao sa paligid. "Girl, ang word naman ng mga ganap. Kaloka." Reklamo ni Brenda, aka Barando. Kakaiba nga ang aura ng paligid dito. Sa lahat ng napuntahan namin na lamay ay ito ang pinakakaiba. Ang daming mga nangyayari na hindi naman namin naranasan sa iba, kaya naman hindi ko na rin maiwasan na hindi matakot. Lalo na nang bigla na lang nag-blackout. Lahat ng ilaw ng mga kapitbahay ay nawala rin. Napatayo ako sa gulat dahil pati ang mga kandila ay namatay rin. Sindihan niyo ang mga kandila. Bilis, sindihan niyo. Sigaw ng kung sino man mula sa mga nagkakagulong mga tao. Nataranta na rin ako dahil sa mga komosyon na nangyayari. Tinukot ko ang aking lighter sa aking dalang bag at dali-daling sinindihan ang malaking kandila na malapit sa akin. Nakailang subok pa ako sa pagpapaapoy ng mitya dahil ayaw nitong masindihan. Nang magtagumpay ako ay dahan-dahan na akong lumayo. Takot na muling mamatay ang sindi nito. Sinunod ko naman ang isa pang malaking kandila na nasa kabilang panig. Hindi naman ako nahirapan pa na sindihan iyon dahil kaagad na iyong umapoy. Mahabaging langit. Sigaw ko. Naagaw ko ang atensyon ng lahat, kaya naman nagsilapitan sila sa akin, lalo na ang mga kaibigan ko. Nang mapadako kasi ang aking paningin sa loob ng kabaong, ay wala na doon ang bangkay ng namatay. Nagulat at napasigaw din ang iba nang makita nila ang katawan ng saging sa loob ng kabaong. Mabilis naman akong napaatras habang sinasabi na wala akong napansing nagbukas ng kabaong dahil nagsindi ako ng mga kandila. Pinatungan naman ng mga kaibigan ko ang aking alibay upang makaiwas kami sa pambibintang kung sakaling ako ang ituro nilang salarin dahil ako ang malapit sa kabaong na mangyari iyon. Nakuha ng mga aswang ang bangkay. Nawawala ang patay. Sigaw ng isang ali sa may labas. Nagkatinginan kaming magkakaibigan at saka kami lumayo mula sa may kabaong. Pero natigilan ako nang makita ko na naman ang pusang kulay itim. Pero sa pagkakataon na iyon ay doon na sa labas. Tinuro ko iyon sa aking mga kaibigan. Ngunit hindi nila iyon ginawang big deal at nagyaya na silang umuwi na lamang. Wala na akong ibang magagawa pa kung hindi ang magpatianod sa aking mga kaibigan. Nagpaalam na kami at naglakad na nga kami pauwi. Wala naman ako sa sarili dahil iniisip ko pa rin ang mga nangyari. Naalala ko rin ang sinabi ni Mother tungkol doon, kaya naman mas lalo akong kinabahan. Napatigil kaming lahat nang makita namin ang pusang itim sa gitna ng daan na para bang hinaharangan kami. Nakangiyaw ito sa amin na nagharap. Kinalubutan naman kaming 7, kaya naman nagkumpol-kumpol kami sa may gilid. Pero wala namang ginagawang masama ang pusa, bagkus ay naglakad iyon papunta sa may iskinita. Napakunot ang aking noo nang muli iyong bumalik at ngumiyaw sa amin. At saka muling naglakad papunta sa may iskinita. Nagkatinginan naman kaming 7 at pare-pareho na napaisip na baka gusto nitong sundan namin siya. Dahil nga malalakas ang loob namin ay sinundan nga namin ang pusa. Kahit pa wala kaming kasiguraduhan kung saan at ano ang makikita namin sa dulo. Kung saan-saan kami nito dinala hanggang sa tumigil ito sa tapat ng isang luma at abandonadong bahay. Nagkatinginan kaming magkakaibigan at saka sabay-sabay na napalunok dahil sa takot. Ngumiyaw muli ang pusa na para bang sinasabi nito na pumasok kami sa loob. Umiling naman ang kasama ko bilang hindi pagsang-ayon sa gusto nito. Pero may kung ano sa akin na nagtutulak na sundan ito dahil baka doon namin makikita ang bangkay ng namatay. Tumawag kayo ng tulong. Sigurado akong nandyan sa loob ang bangkay ng patay. Anas ko. Nagtanong at nagbangayan pa sila kung paano ko raw nasabi iyon.
At paano raw kung wala doon? Sinabi ko naman na itataya ko ang buhay ko sa kahihiyan kapag mali ang hinala ko. Sa huli ay sa 3 mga kaibigan ko ang umalis upang humingi ng tulong. Ako naman ay lakas loob na sinundan ng pusa papasok sa lumang bahay. Sumunod naman sa akin ang aking mga kaibigan na natira dahil kahit tutol pa sila sa kabaliwan ko, ay hindi pa rin nila ako matitiis. Dahil sira-sira na ang mga pader at bubong ng bahay, ay nakakatagos mula roon ang liwanag na nanggagaling sa poste at sa buwan. Na mga oras na yon ay bumalik na ang kuryente, pero yung bahay na pinasukan namin ay walang kakurye-kuryente. Pasalamat na lang kami at butas-butas na ang bubungan at dingding nito. Wala na rin masyado mga gamit, kaya naman nakakagalaw pa rin kami ng maayos. Studio type na lang ang bahay kaya naman walang masyadong pasikot-sikot. Pagkapasok pa lang namin, ay nagimbal na kaagad kami sa aming nakita. Maraming mga nakahiga sa sahig, pero hindi iyon buhay na tao. Kung hindi, mga bangkay ng namatay na tao. Aswang! Sambit ni Melanie, isa sa mga tunay na girl sa amin. Napaatras kami nang may biglang bumagsak mula sa itaas na 2 figura na parang tao rin. Umaangil ito sa amin at ang tanging kita lamang sa kanila ay ang kanilang mapupulang mga mata at ang maputi at matutulis nilang mga ngipin. Ang kanilang katawan ay parang anino na lang na humahalo sa kadiliman dahil hindi na namin ito maaninag ng maayos. Takbo! Sigaw ni Deva. Iyon na nga ang ginawa namin. Tumakbo na nga kami palabas ng bahay. Pero katulad ng mga nasa pelikula, hindi pwedeng walang madadapa kasi si Melanie ay napasubsob sa sahig ng mapatid sa sirang hamba ng pintuan. Bilang mga kaibigan ay bumalik kami upang tulungan siya. Kahit pa mabilis na tumatakbo papalapit sa amin ang isa sa mga aswang. Umaangil pa iyon habang humuhuni ng malakas ang isa na nakatayo lamang sa may likod. Ayaw kong sisihin ang lampa kong friend, pero parang gano'n na nga ang mangyayari dahil sa lahat kami napasalampak sa sahig nang maabutan kami ng aswang. Ngayon ay kitang-kita na namin ang itsura nito. Balahibo ang kanilang mga katawan, habang suot ang punit-punit na damit at may malagaw silang mga buhok. Wala kaming ibang nagawa na apat habang pagapang na umaatras palabas ng pintuan. Sumisigaw kami ng tulong. At syempre bilang matapang na bading, ay ako ang umabanti upang harangan ang aswang at itago sila sa likuran ko. Umamba naman ang aswang at akmang mangangalmot na gamit ang mahaba nitong mga kuko. Nang may biglang umalingaw-ngaw na putok ng baril at natigilan ito. Mima! Sigaw ng boses na pamilyar sa amin. Nandito na sila. Kala ko talaga ay tumakas ng 3 kanina at hindi na babalik. Pero hito sila at kasama na nila ang ilang taong bayan at mga tanod. Buti na lang ay may ilang mga baril. At upang mapalayo sa amin ng aswang ay nagpaputok ang isa sa mga tanod ng baril. Natamaan naman ang halimaw, kaya naman nakakatakbo na kaming 4 ng tuluyan palabas. Sinalubong naman kami ng mga kaibigan namin na alalang-alala sa amin. Madaming mga bangkay sa loob. Kinuha nila ang mga patay upang kainin. Bulalas kong wika. Sumugod ang mga tanod kasama ang ilang mga taong bayan. Dala ang kanilang mga itak at baril. Pumasok sila sa loob ng lumang bahay at muling nagpaulan ng mga putok ng baril. Maya-maya pa ay muli silang lumabas pero sa halip na ang mga aswang ang bitbit nila, ay mga patay na baboy damo ang inilabas nila. Nakumpirma rin nila na ang mga bangkay nga ng ibang mga patay na tao ang nandoon. Sa kabutihang palad, ay nandoon ang katawan ng babae na mahilig sa pusa at kulay pink. Sa tulong ng lahat, ay maayos na naibalik sa kani-kanila mga kaanak ang mga natagpuan ng mga bangkay.
Yung iba nito ay namamahaw na. Muling naiborol ang babae na may pink na borol at muli na naman kaming nagbihis para sa huling lamay nito. Habang papunta nga kami sa borol, ay natigilan kaming pito nang makita ang pusang itim sa gitna ng daan. Ngumiyaw ito sa amin at saka bigla na lang naglaho. Sabi ni Inang ay maaari raw na sumapi ang kaluluwa ng namatay sa mga alaga nilang hayop. Anas ni Muna, aka Manuel. Ayos pangalan na. Sumang-ayon naman kami rito dahil sa mga nangyari ay patunay na nga iyon na ang pusang itim na palaging nagpapakita sa amin ay ang kaluluwa ng namatay na babae na mahilig sa pusa at kulay pink. Kaya naman bilang pasasalamat ay maayos at buong puso na kaming nakiramay sa kanya hanggang sa mailibing ito sa sementeryo. Hanggang dito na lang po ang aking istorya, Sir Gaspar. Hindi man gaanong nakakatakot pero para sa amin ay oo. Iba-iba naman tayo ng mga karanasan ay lahat naman ay nakakakilabot at may matutunang aral. Hindi masamang sumunod at maniwala sa mga pamahiin. Ika nga nila. Wala namang mawawala kung maniniwala at susunod tayo. Maraming salamat po. Ikaw, mahilig ka ba sa pink at pusa? Pink, pusa. Lahat naman siguro tayo ay pamilyar na sa purinarya at kung ano ang nasa loob nito. Magandang araw, Sir Gaspar. Ako po si Henry at ang istorya kong ito ay tungkol sa mag-asawa na may-ari ng bagong bukas na punerarya sa barangay namin sa probinsya. Umagang-umaga ay kalat na ang balita tungkol sa bagong bukas na punerarya sa aming barangay. Laging pasasalamat ng ilan dahil sa hindi na mamomroblema ang iba kung sakaling may bawian man ng buhay. Sa bayan pa kasi mismo may punerarya at napakalayo noon dito sa amin. Masama man pakinggan pero malaking tulong na ang bagong establishmentong iyon sa buong barangay namin. Hindi naman iyon talagang bago dahil inayos at pinaganda lamang nila ang dating lumang bahay. Bagong dating ang mag-asawang dayo mula sa Maynila at dito raw sa barangay namin naisipang magnegosyo nito. Sa pagtatanong at pagsisiyasat ng mga ito ay nalaman nila ang problema ng barangay tungkol sa punerarya. Sa pag-uusap na nila at ng kapitan ay naitayo nila ang Dos Funeral Home. Hindi ko alam kung swerte ang mag-asawa o nagkataon lamang. Pero makalipas lang kasi ng ilang araw ay may namatay na sa aming barangay. Hindi naman na nakakapagtaka iyon dahil ang binawian ng buhay ay may sakit na talaga dahil sa ilang beses ng pagkaka-stroke. Hindi na ito inabot pa sa ospital dahil nakita lamang ito ng pamilya na wala ng buhay habang nakaupo sa paborito nitong upuan sa may harapan ng telebisyon. Wala naman talagang problema sa punerarya dahil maayos naman ang serbisyo nito. Napupuri pa nga ito dahil sa nagagawa nito ang mga bilin ng kanilang mga customer. Hanggang sa halos kada buwan na lamang ay may namamatay. Sa una hindi ko pa ito napapansin, Sir Gaspar. Napagtanto ko na lamang din iyon nang minsang bumili ako kina Nanay Tessa ng soft drinks at narinig ang usapan ng mga tambay doon. May usapan ng kumakalat sa buong barangay namin tungkol sa punerarya. Simula raw kasi noong napatayo ito ay para bang nangahatak na iyon ng mga buhay. Bagamat ang mga binabawian ng mga buhay ay may mga sakit na talaga, ay hindi pa rin maiwasan na mabahala ang ilan. Dahil sa dakilang pakialamero at detective wannabe ako, ay nagsimula akong mangusisa. Una ay nilista ko ang lahat ng namatay na simula nung nagbukas ang Dos Funeral Home. Inalam ko ang mga pangalan ng mga ito. Petsa kung kailan namatay at nilibing, pati edad at ang sanhi ng kanilang pagpanaw. Pagkatapos ay sinimulan kong magkalkula
kung gaano katagal ang pagitan ng mga pagkakamatay ng mga ito. At ang huli ay naglista ako ng mga kuro-kuro ko o mga haka-haka ko sa mga posibleng dahilan kung bakit naging malas ang punerarya. Eksaktong 33 araw ang pagitan ng mga pagkakamatay ng mga ito. May dalawang naiba na naging 35 dahil sa naisugod pa ang mga ito sa ospital. Ito marahil ang napansin ng karamihan dahil talaga nga naman na kataka-taka ang bagay na iyon. Siguro ay dulot lamang ng malikot kong isipan at pagkaparaning ko sa mga anime ay nagsagawa ako ng sarili kong imbestigasyon. Una ay nagmasid lamang ako sa paligid ng nasabing establishmento. Tumatambay ako sa mga kalapit nitong mga tindahan upang mapagmasdan ang punerarya. Nakasulat lahat ng mga bagay na napapansin ko mula sa pagtatapon ng mga basura ng lalaking may-ari tuwing umaga, pagwawalis ng asawa nitong babae sa paligid, at kung ilang beses sila sa maghapon na lumalabas upang bumili at sumilip, pati bumati sa mga dumadaang mga tao. Alam ko ang nasa isipan niyo, Sir Caspar. Naparaning ako. Kesyo ginagawa kong big deal ang mga bagay-bagay. Pero para sa amin o sa buong barangay namin, ay kahinahinala talagang sunod-sunod na pagkakamatay ng mga kabarangay namin. Hindi ba kayo magtataka kung kada buwan na lang ay may namamatay sa lugar nyo? Magbuhat noong dumating ang mga dayo. Alam ko masamang mangbintang, kaya naman, ginagawa ko ang pansarili kong imbestigasyon. At kung sakali mang may makita nga akong mali, ay ibibigay ko naman agad iyon sa lahat. 3 araw na ako nung nagmamasid sa parinarya mula sa malayo. At sa palagay ko ay tama na iyon at panahon na upang gawin ang sunod na hakbang. Bit-bit ang lahat ng aking lakas ng loob at tapang ay nagpunta ako sa parinarya. Pumasok ako doon at bumati sa mag-asawa. Magiliw naman sila sa pagtanggap sa akin habang ang tanging dahilan ko lamang ay ang pagdalaw upang makita ang lugar. Matagal na pong iminamangkahi ng mga tao dito sa aming kapitan ang pagkakaroon ng sariling punerarya ng lugar. Napakalayo kasi ng barangay sa bayan, ani ko. Iyon nga raw ang nakita nilang problema nung nagsagawa raw sila ng pagsisiyasat. Nung unang araw ay karinderya lamang ang gusto nilang itayo, pero nang makita raw nila kung gaano kailangan ng barangay ang punerarya, ay iyon na lamang daw ang ginawa nila. Tinanong ko pa sila ng ilang mga katanungan na maayos naman din nilang nasagot. Nasa 40 pataas na ang mga edad nila at base sa pakikitungo nila ay para namang wala silang magagawang masama. Mabait ang unang impresyon na makikita ng sino man sa unang pagtatagpo at pakikitungo sa kanila. Hindi ako nagtagal doon at makalipas lamang ng ilang minuto ay umalis na rin ako. Kakaiba kasi ang pakiramdam ko sa loob. Hindi ko maipaliwanag. Pero hindi ako komportable. Marahil ay dahil sa mga nakapalibot na mga kabaong sa amin. Umuwi kagad ako ng bahay upang maligo at magpalit ng damit. Pakiramdam ko kasi ay may kumapit sa akin ng kung ano mula doon. Pagkalabas ko naman ng banyo ay naabutan ko si Mama sa may salas. Naabala sa paghahalayhay ng damit sa loob ng kanyang bag. Anak, ang anak ni Maring Ninita na 12 taong gulang ay nakagat ng aso ngayon lamang. Pumaon daw ang mga ngipin at talagang napuruhan ang bata. Kawawa naman. Sasamahan ko lamang sa ospital, aniya. Hindi naman ako nakaimik pa dahil kumaripas na paalis si Mama. Nagkibit balikat na lamang ako at saka nagpunta sa kusina upang kumain. Inaanak nga pala ni Mama ang bunsong anak ni Aling Nineta. At dahil only child ako at lalaki pa, naaaliw si Mama na makipaglaro sa mga batang babae. Okay lang naman iyon sa akin dahil naghahangad din ako ng kapatid. Kinabukasan ay natigilan ako sa pagsasali ng tubig sa aking baso nang marinig ko si Mama mula sa may salas na may kausap sa telepono. Hindi ko na nga naituloy pa ang pag-inom sa sobrang gulat ko.
Paanong nangyari ang ganong gayong may mga gamot naman at may pera rin sila aling Nineta? Binawian na raw ng buhay ang batang babae na nakagat ng aso kahapon. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nagawan pa ng paraan ng mga doktor. Ang nangyaring gayong may anti-rabies naman at may pambayad na pera ang pamilya nito. Ang sabi daw ay bigla na lamang daw kinumbulsyon ang bata at tumigil ang pagtibok ng puso habang kausap ang nanay nito doon sa ospital. Sinubukan pa raw na i-revive ito ng mga doktor pero hindi na raw nagbigay pa ng sinyalis ng buhay ang bata. Ang mga kaganapang ito ay lubos ding pinagtakha ng doktor dahil kung rabies lamang ay kaya nitong gamitin sa pamamagitan ng pagturok agad. Kasi may anti-rabies naman daw. Magkakaroon lang naman daw rabies ang bata kapag hindi ito naturukan tapos ang nakakagat sa kanya ay may rabies talaga. Kaya lubos silang nagtataka at doon ko rin naintindihan ang term na iyon. Dahil sa mas mura at maayos naman ang serbisyo ng Dos Funeral Home ay iyon na muli ang kinuha upang mag-ayos ng libing at bangkay ng bata. Nakadagdag naman iyon ng punto sa akin bilang kahinahinala. Paano kung talagang sinasadya nila na may mamatay upang sila ang makinabang? Ang tanging tanong lamang dito ay paano? Paano nila nagagawang pumatay na parang normal lang o walang kahit na anong mali na maaaring magturo sa kanila? Nakapagpasya na ako, Sir Caspar. Papasok ako sa porenarya upang mag-imbestiga at ang daan para mangyari iyon ay ang batang inaanak ni Mama. Naganda ako ng ilang mga gamit at nilagay iyon sa bag na dadalhin ko. Ayoko kasi na magkabiglaan at wala akong magamit na kahit ano. Pagkatapos ay umalis na ako ng bahay at nagpunta sa aking target. Katulad ng inaasahan ko ay madami pa nga na mga tao sa Dos Funeral Home. Kakarating lang ng bangkay ng bata at kasalukuyang inaayos pa lamang ang katawan nito sa loob. Naghihintay naman ang mga kaibigan at kamag-anak at iba pa mga tao sa labas at loob sa tanggapan ng porenarya. Pagkakataon ko na iyon para makapasok na walang nakakapansin. Habang abala ang lahat ay naghanap ako ng maaari kong daanan papasok. Nakakita naman ako ng bukas na bintana sa likod ng porenarya, kaya naman hindi na ako nagsayang pa ng oras at doon na dumaan. Kusina naman ang natapakan ko nang makapasok ako sa loob. Napakalinis ng paligid na para bang minsan lamang iyon gamitin. Dahan-dahan ay naglakad ako papunta sa malapit na pintuan. Siyempre habang kumikilos ako ay gumagawa ang aking kamera upang kuhanan ng video ang lahat. Para kung sakaling may makita akong mali ay may mailalabas akong ebidensya. Nagpatuloy nga ako at nakarating ako sa isang silid na puro freezer na malalaki ang nakalagay. Nakahanay iyon ng maayos at paikot sa silid upang maging bakante ang gitna at madali kang maka-access sa mga iyon. Dulot na rin ng kuryosidad ay binuksan ko ang freezer na pinakamalapit sa akin. Muntikan ko naman ang mabitawan ng hawak kong kamera nang makita ko kung anong laman noon. Mga naka-plastic na mga lamang loob ng tao ang laman ng freezer, Sir Caspar. Hindi ako maaaring magkamali dahil alam ko kung anong itsura ng atay at puso ng tao. Dahil may pinag-aralan naman ako kahit natambay lang ako sa bahay. Hindi ko hinayaan na lamunin ako ng takot at kaba dahil hindi naman ako ignorante upang hindi malaman na isa sa mga trabaho ng mga taga-porenarya ay ang alisin ang mga dugo at iba pang mga lamang loob ng namatay upang hindi yon mamahaw kapag nilibing na. Kaya naman, mabilis kong sinarado ang freezer at kaagad na umalis sa silid na iyon. Hindi naman kalakihan ng bahay, pero hindi naman ito tambak sa mga gamit pang bahay upang may paglagyan pa ang mga kabaong at iba pang mga gamit na gagamitin sa mga patay. Napadpad ako sa gawaan ng kabaong kung saan nakapatas ng maayos ang iba't ibang mga kabaong na may iba't iba ding mga disenyo. Wala naman na doon ang interes ko, kaya naman umalis na muna ako doon. Nakita ko naman ang isang kwarto na medyo nakaawang ang pintuan. Maingat at dahan-dahan naman akong lumapit doon.
Mukhang sinesorte tayo ngayon. Makakakain tayo ng masarap ngayong araw. Anang boses ng lalaki mula sa loob. Kagaya ng sabi ko ay mapera ang pamilya ni na Aling Ninita, kaya naman. Hindi ko rin masisisi kung mag-isip sila ng ganon. Bahagi akong sumilip at nilusot ang hawak kong kamera sa loob upang malaman ko kung ano ang ginagawa ng mag-asawa. Amoy pa lang ng sariwa at batang lamang loob ay natatakam na ako. Bilisan mo sa pag-ayos ng katawan na yan upang makakain na tayo. Ani naman ang babaeng asawa nito. Nanlaki ang aking mga mata nang marinig ang mga katagang iyon. Halos bumaliktad rin ang aking sikmura nang kuhanin ng babaeng maliit na hose na nakasaksak sa tagiliran ng bata upang alisin ang dugo. Sinubo yan ng babae at hinigop ang nakuhang dugo na nasa timba. Sa ilalim ng lamesa din na para bang isang masarap na juice lamang. Sabi ko naman sa iyo na mga bata na lamang ang targetin natin. Napakakunat ng laman ng mga matatandang may sakit. Reklamo ng lalaking nagtatahi ng katawan ng bata. Sumang-ayon naman dito ang asawa nito, kaya naman. Nangilabot ako sa takot at hindi na nagdalawang isip pa na tumayo. Pero isang pagkakamali iyon. Dahil nasagi ko ang pintuan, dahilan kung bakit bumukas iyon. Nagkagulatan kaming tatlo ngunit mas lamang ang takot ko, lalo na namang lisik ang kanilang mga mata. Nagiba ang aura nila na nagpataas ng aking mga balahibo sa katawan. Umangil sila sa akin habang pinapakita ang kanilang mga ngipin na ngayon ay naging pangit at matulis na. Napasigaw ako at nagtatatakbo papunta sa may reception area kung saan nandoon ang mga madaming tao. Nagulat naman sila sa bigla kong pagdating at pagsigaw. Aswang, ang mag-asawang dahilan ng mga sunod-sunod na mga pagkakamatay dito sa barangay. Mga aswang sila. Sigaw ko. Nagkagulo naman sila at ako naman ay mabilis na inayos ang bitbit ng kamera upang ikonekta iyon sa aking cellphone. Pagkatapos ay pinakita ko sa kanilang nakuhanan ko habang nakatodo ang volume upang marinig ng lahat ang usapan ng mag-asawa. Eksakto naman na lumabas na rin ang mag-asawa na iba na ang anyo at umaangil dahilan ng pagtatakbuhan ng mga tao palabas. Kahit pa puro takot ang nangingibabaw sa akin, mas pinili kong harapin ang mag-asawa. Kung tapang akong naglabas ng patalim na dala ko mula sa aking bag. Bagamat ordinaryong kutsilyo lamang iyon at kahit naman papano ay may maitutulong din yan. Winawasiwas ko iyon sa hangin habang umaamba ng kaunti para takutin sila. Nakaya ko rin lumaban. Malakas ang loob mo, bata. Pero magiging pagkain ka na rin pati ang lahat ng iyong mga kabarangay. Onos ng babae habang tumutulo pa ang mga laway. Hindi ako papayag, sigaw ko. Akmang susugod na ang dalawa ngunit natigilan kami pare-pareho nang makarinig na komosyon mula sa labas. Nasundan din ang pagtutol na sinabi ko dahil isa-isang sumigaw din ang mga tao na hindi sila papayag na maging pagkain. Akala ko talaga ay naiwan na ako doon ngunit kumuha lang pala ang mga ito ng mga gamit na panlaban sa mga aswang. Halos lahat ng aming mga kabarangay ay nandoon. May ilan na nagsasabi ng asin paikot ng porinarya at ang karamihan ay nagsisigaw at umaamba habang may hawak na mga itak. Nabuhayan naman ako ng loob dahilan kung bakit medyo nagyabang na ako at naging kampante. Gumisip pa ako upang lalong asarin ang mag-asawa na mas lalong nagalit at umangil. Humuni ang dalawa ng napakalakas na sigaw na talagang nakakapanginig ng katawan. Mabuti na lamang at may pader sa likuran ko, kaya naman, hindi ako nabuwal sa aking pagkakatayo. Ginawa yung oportunidad ng dalawa upang makatakas at makatakbaw papunta sa likuran. Kaya naman, kahit pa nanghihina ang mga tuhod ko, ay sinundan ko ang mga ito. Ngunit natigilan din ako nang makita ko sila na nagwawala sa may kusina. May mga tao na rin na naghihintay sa likurang pintuan. Napalibutan na rin pala nila ng asin ang buong porinarya, kaya naman wala nang takas pa ang dalawang aswang. Entre,
lumabas ka dyan. Bilisan mo. Tinig mula sa labas. Kasunod noon ay ang pag-alingasaw ng amoy ng gas sa hangin. Dito na kayo mamamatay. Para ito sa mga taong kinuha nyo at ginawang pagkain. Anas ko. Muli akong tumakbo papunta doon sa harapan upang lumabas na. Narinig ko pa na humahabol ang mag-asawa sa akin pero hindi na sila nakalabas ng bahay dahil sa asin na nakaharang sa may pintuan. Lumapit naman si Kapitan at mga tanod na may bitbit na mga lighter at posporo. Sa isang hudyat nito ay sinindihan nila ang kanilang mga hawak na palito at lighter. Sabay hagi sa bahay. Mabilis namang sumiklab ang apoy dahil sa gaas na nakakalat at kinain ang buong bahay. Nakakalungkot man dahil sa nakasama sa pagkakasunog ang katawan ng batang namatay. Pero magpapagawa pa rin daw ang pamilya nito ng puntod sa sementeryo para daw igalang ang kaluluwa nito. Sinigurado rin naman namin na talagang namatay na at nasunog ang mga aswang dahil hindi talaga kami umalis doon hanggang sa matupok ang mga iyon at maging abo. Kailangan na maging mapanuri at mapagmasid. At dito ko rin napagtanto na ang camera at cellphone ko ay naiwan ko na pala nung napaupo ako. Hindi ko malaya na nahulog ko na pala ito kaya nasama sa pagtupok ng apoy. Kailangan na maging mapanuri at mapagmasid, lalo na sa mga bagay na bago sa ating paligid. Mas mabuti na ang sigurado at ligtas kaysa sa huli sa balita na may pagsisisi. Hanggang dito na lang po ang aking istorya, Sir Caspar. Sana ay nagustuhan ninyo. Henry po, ng Probinsyano.